Tinukoy ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang fraternity na nasa likod ng initiation rites na ikinasuhi umano ng isang estudyante sa Cavite. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, ayon ka kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ay kakausapin niya ang liderato ng Tau Gamma Fraternity kaugnay sa naganap na hazing sa General Trias Cavite na ikinamatay ng isang estudyante. Tinukoy ni Rimulya ang Tau Gamma Fraternity bilang kinabibilangan ng mga sangkot sa naganap na hazing. Ayon kay Rimulya, siya mismo ay member ng fraternity sa University of the Philippines, kaya alam niya kung paano ang gagawin ng mga prat para ito ay maihinto ang kanilang ginagawang hazing na pinagbabawal daw sa batas. Nagpapatuloy daw ang investigasyon ng PNP sa insidente. Narito po ang pahayag ni Secretary Rimulya. Nag-surrender muna yung parang master initiator nila. Dinala sa hospital eh. Nag-surrender yung pinaka-head nila. Pero dumating yung abogado. He withdrew his voluntary statement upon advice of counsel. So now the CIDG is conducting an investigation and he will be charged shortly. Na-identify na po ba yung frat? Yes, it's Tau Gamma. Yes. Sinabi yan ni Rimulya sa kapihan sa Manila Bay, isang media forum. Doon niya inanunsyo na nakatakdang sampahan ng reklamo ng DILG si Bureau of Fire Protection Chief Director Jesus Fernandez sa Office of the Ombudsman. Ito ay kaugnay aniya sa katiwalian sa BFP na umabot ng daang-daang milyong piso. Magsasampa raw siya ng reklamong grave misconduct at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban dito. May iba para opisyal ng Bureau na sasampahan din nila ng reklamo. Aniya, walang malasindikato ang katiwalian sa BFP. Magsasampa raw sila ng reklamo kaugnay sa bid rigging, katiwalian sa pagbili ng fire trucks at pagbebenta raw ng fire extinguishers. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Fernandez. Yan muna, Rafi, ang pinakahuling ulat. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Susubukan po namin kunan ng pahayag ang fraternity na tinukoy ni Secretary Rimulya.